Ito ang dakilang lungsod sa silangan. Itong siyudad ng Manila na pinamumuhay ng 1,500,000 kaluluwa na taglay ang kanilang mga naisin, pag-asa at layunin. Huwag na ang daloy ng buhay mabilis at masigla. Huwag na bumubuo ng isang bahagi ng kawalan at kahirapan sa siyudad. Kasabay ng kasaganaan, kapangyarihan at lahat ng mabibili ng salapi. Tony, saan galing? Wala. Ba't ganyan ayos mo? Alam mo kung saan sana kita hinanap, hindi kita matagpuan eh. Pinadadala ka sa akin ni Rosita sa sa Salito Lindo. Huwag na ngayon, Tony. Noong araw, oo. Sapagkat ang akala ko iniibig ko si Rosita. Ngunit, iniibig ka pa rin niya. Hindi na mari ngayon, Tony. Hindi ang katulad niya at katulad ko maring magmahalan. Maging sino mong babae, wala nang kabuluhan para sa akin. Kaya, Tony, diyan ka na. Waning, sandali lang. Hindi ba maaaring makipagkita ka sa kanya kahit na ngayong gabi lamang? Sa palagay ko ay hindi na ako kailangan ni Rosita at hindi ko na rin siya kailangan. Waning, sandali lang. Huwag mong kalimutan na kayong dalawa ni Rosita ay magkababata. Sa lalawigan pa. At sabay kayong pumarito sa siyudad. Nasisiyahan na ako sa buhay ko ngayon, Tony. Nagtatrabaho kung kailan ko gusto. Kumain kung mayroong makakain. Gusto ko na ito kaysa maging sunod-sunuran sa isang babae. Pinakikilala ko siya si Mr. Salvador. Dinabati ko po na Salamat po. Miss Flores at Mr. Ramon. Thank you. Hintayin kita mamaya. Rosita, huwag mong kalilimutan, ha? Alam mo na kung saan mo ako hintayin. Excuse me, please.
Bakit, Paning? Wala. Sana hindi na ako nagpunta dito. Ang mabuti pa ay mag-iinuman tayo. Here's how. Paborito mong awit na yun, ano, Rosita? Mario, Ben, akala ko kung sino na yun. Ikaw pala. Rosita, huwag mo sanang iwan ang aking nightclub. Anong magagawa ko, Ben? Alam mo namang hindi mangyayari ang gusto mo. Sapagkat mas malaki ang alok sa akin, Mr. Claudio. Iyan ang hirap sa iyo, Rosita. Sa taas ka ng halaga tumitingin. Sinabi ko na sa iyo tayo pakakasal pagkatapos. Ilan ang babaeng pinangakoan mo ng ganyan? Nalimot mo bang ganyan din ang sinabi mo kay Marilyn? Oo. Huwag malaki ang depression ng babaeng yun. Ganun ba? Siguro malaki din ang diferensya ni Nora at ni Matilde at ni... Siya ka na! Masyado ka naman silosa. Ngunit, tandaan mo ito. Ikaw lang aking minamahal at wala nang iba. Silang lahat ay baliwala. Alam mo naman yun, hindi ba? Aba, Ben, ibang-iba ka nang magmahal ngayon. Baka mapatay mo ako sa ganyang paraan. Talagang ganyan ang mangyayari sa'yo kapag iniwan mo ang aking nightclub. Ano ibig mo sabihin, Ben? Kanya ba naman ako kahalaga sa iyong club? Hindi lang ako sa club. Rosita. Ikaw ay talagang napakamahal sa akin. Paning, tatandaan mo ba nung tayo mga bata pa? Ikaw ang tumutulong sa kanya. Inihatid pa natin siyang pauwi galing sa eskwela, hindi ba? Ngayong malaki na siya, lalong higit na kailangan niya ang tulong mo. Pagbibigyan kita, Tony. Pupuntahan ko siya. Paning, isa ka mabuting kaibigan. Huwag pumunta sa bahay. Talagang ba siya sa Rosita? Ikaw ay aking lamang na hindi niya mukha. Aba, Maning, ikaw pala. Bakit, Rosita? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala naman. Meron lang kaming pinagtatalunan. Kung gano'n, alis na ako. Sandali lang, Maning. Saka na tayo mag-usap, Ben. Gusto ko lang makausap si Maning. Alam mo, matagal na kami hindi nagkikita eh. Huwag mo kalilimutan, Rosita. Mamayang alauna. Alauna. Ano kailangan mo? Maupo ka. Bakit ka ba nagkakaganyan? Sino yung itsura mo? Takas ako kasi isang tao lang hanap buhay na kasuot ko. Ikaw kasi lumayo ka sa aking piling. Ngunit, hindi kita siya. Maling, bakit natin hindi pagbalikan ang ating kahapon? Laging saya, nagmamahalan. Anong kailangan sa akin? Sabi na pa ito upang malaman ko anong kailangan mo, hindi upang pag-usapan ng ating kahapon. Tila ka nagbago ka na sa akin. Hindi mo na ako minamahal. Ngunit, bilang pakiusap lamang sa iyo, maaari ka bang pumunta mamayang alauna sa bahay? Rosita, tutulungan kita. Salamat. Mamayang alauna. Sige
Halika, Tito. Hinihintang sa ating tapat. Sila hindi kong gusto ang pagbumuka ng tao yun. Mukhang magnanakaw. Huwag kang mabahala, Tina. Palagi kong dala ang aking revolver. Mabuti ang sigurado. Ano ba nangyayari sila? Kanina ka? Anak na pumatay ka. Oo, Billy ko. Akala ko naman ka eh. Sita, may sugat ka. Sino ba may kagagawa nito? Sita! Sita! Hindi ako malaki! Nasa ka! Nagkakamali na hindi mo lang kasalanan. Hindi ako pumatay kayo, Sita. Maniwala kayo sa akin, papayanan ko magpaliwanag. Si Rosita isang matalik kong kaibigan kahit hindi ko siya maaaring patayin. Nagmamangmaha ka pa ha? Ako'y hindi siyang kriminal. Dapat ninyong malaman na si Rosita yung iniibig ko. Kaya't hindi ko siya maaaring patayin. Yan nga ang pumatay. Kriminal! Siya nga. Yan ang nakita kong nagpaligid-ligid dito sa bahay kanina. Sa itsura lamang itong taong ito eh, masamang talaga. Sa itsura po lamang ng taong yan eh, mukhang masamang talaga. Si Rosita eh, napakabait. Siya po lamang ang musustento sa kanyang ina. Ngunit ngayon ay pinatay ng isang taong katulad yan. Mapagkangat at isang kriminal. Ganyang uri ng lalaki ang mapanganib sa mga babae katulad ng asawa ko. Tutol ako, Ginoong Kong. Ang saksi nagsasalita ng labas sa usapan. Ang tutuloy tinatanggap. At kayo ay huwag kayong lalayo sa paksa ng usapin. Ang nalalaman lamang ninyo ang kaninyong sasabihin. Napilya ko po na siya ang lalaking aali-aligid sa tapat ng bahay ni Rosita nung gabing yun. Opo, nakita kong pumasok ang tao yan sa bahay ni Rosita bago nangyari ang patayan. Bata ko po sa silid ng napatay, nakita ko po ang taong yan na hinuhugot sa likod ni Rosita ang patalim na kay Palay tatago niya. Ngunit kung may para kami Rosita sa ganap na alauna ng gabi. Ngunit, nang makita ko ang tao yan sa harap ng bahay ni Rosita, ay umalis po agad ako. Madilim sa lugar na yun kung ganun. Paano mong natiyak na si Juan Moreno ang iyong nakita sa tapat ng bahay ni Rosita? Sa itsura po ng mukhang iyan at ang kanyang tindig ay mahirap akong magkamali. Saka, nakatagpo ko rin siya sa loob ng silid ni Rosita sa ganap na kailamang isa ng gabing yaon. At nabatid kong nagseselo siya sa harap ng bahay ay umalis po agad ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo na hindi akong pumatay kay Rosita. Ang taong pumatay sa kanya ay ang unang katipan niya sa launa. Paniwalaan ninyo ako, Ginoong Hukom. Paniwalaan ninyo ako. Hindi akong pumatay kay Rosita. Nalalaman ng Diyos na hindi akong pumatay sa kanya. Nalalaman. Hindi. Napatunayang inihanda at sinagawa ang iyong binala sapagkat ikaw ay inabutan sa alanganing oras ng gabi sa bahay ng nasabi. Ang mga iba pang pangyayari na nagpapalubha sa iyong sala ay ang paggamit ng higit na lakas, pagsasamantala sa dilim ng gabi, pagpanhik sa bahay ng may bahay na may iniisip na pagpatay. Pagpatay sa isang babae, kaya Juan Moreno, ikaw ay nilalapatan ng hukumang ito ng pagkakabilanggong habang buhay sa kolonya penal ng Pulong San Ramon. Kumusta ang lagay mo? Eto, naghihintay pa ng aking kaligtasan. Umasa pa rin ako.
Dinaramdam ko, Juanin. Ang akala ko'y makakatagpo ko ng katibayan upang ikaw ay makalaya. Subalit hanggang ngayon... Wala. Dahil wala kang natatagpuang katibayan na magpapalinaw ng katotohanan. Kayong bukas ay hahakutin na kami sa kolonya penal ng San Ramon. Narinig mo ba ako, Tony? Bukas ay hahakutin na kami. Kuminarong ka, Juanin. Hindi maaari, Tony. Hindi maaari. Pag hindi mo ko natulungan kahit na papano, ipatutunayan ko sa kanila ko yung walang pagkakasala sa kahit na sa aking paraan. Hoy, huwag kang maingay diyan. Huwag kang mawala ng pag-asa, Juanin. Pinangangako ko sa'yo. Madala ka man sa kolonya penal ng San Ramon ay hindi ako titigil hanggat hindi kita maililigtas. Bukas ay pupunta ako sa NBI. May kaibigan ako ron. Nalalaman ko ang NBI hindi nila mabibigo. Kaya huwag kang mag-alala. Paano? Ito'y hindi pa alam. Subalit hanggang sa muling pagkikita. ito? Kano ba katagal tayo mamamalagi sa napakalungkot na islang ito? Huwag kang naiinip. Huwag mainip. Hindi ba nalalaman na habang tayo nagtatagal dito, ang lahat ay nawawala ng kabuluhan para sa atin? Mawala na nga ng kabuluhan kung talagang mawawala. Para sa iyo, para sa akin. Ang buhay ay wala ng halaga. Ngunit ang dalawang mo anak, hindi ba naalala? Kung mangyari, malayo sila sa malupit na daigdig. Eulalia, hanggang meron akong nalalaping hininga, ay ganyan ang gusto kong mangyari sa aking mga anak at mananatiling ganyan. Napakalupit mo, kapatid ko. O, malupit at masakim sa yung sarili mga anak. Malupit ako sa aking sarili, ngunit hindi sa aking mga anak. At kailanman ay hindi ako naging masakim na tao. Nawalan lamang ako ng tiwala sa daigdig. Oo, nawalan lamang ako ng tiwala sa daigdig na ito. At ikaw man ay makakagayon din. Kung sakalit agawan ka ng asawa, lubhapat kung nangagaw ay sarili mong kakambal na kapatid.
na naisip kong bumalik sa daigdig na yan. Upang muling magdusa. Bakit iyo ba yan? Yan yan? Hihiramin lang naman. Hihiramin anong gagamitin ko? Para sabi ko yan. Kaya may itong mga bata ito pati ako muna ninaagaw, nilalamutak ninyo. Ano ba naman kayong mga bata kayo? Tingnan mo? Nagalit ko yan dyan. Hindi naman eh. Bunyari dyan. Ano, malambot tulay siya. Naku, malambot ang unak ko. Gusto niyo ito? Bueno, iyo, wag lang kayo mag-away. May bagyo na yun? Saan ba nagagaling ang festival sa radyo mo? Maraming sa isang night club. Night club? Anong night club? Ako eh, yun isang uli na kasayahan na may nag-aawitan at may ako hindi mo pa naabot yun. Marami na yung masaya. Doon na siya. bagong buhay sa kambal mong kapatid. Patawarin mo ko. Mang Pekto, naglulukong na naman ang generator. Ayun ako, normal umandar. Katulad ng ulo mo. Aba, tumigil ang tubig yan. Bakit hindi pa na nasaka ang pagtutog ng radyo? Marahil may dahilan. Kaya tumigil ka ng katatanong tungkol sa radyo. Di ba natin pinatay na niya? Yang, malamig din lamang ay magluto tayo ng tsokolate. Sige siya, magluto. Huwag kayong magulo. Ako magluluto ng tsokolate. Buti pa sasalisan lang kayo maghintay, ha? Paho niya. Yan. Ayun din. Higapit. Hoy! Oh! Ito ka ba? Bakit hindi nalagarin yan? Akala ko kaya ayaw ng dada sa mahaba kong masyado eh. Bakit kung mahaba hindi ba nalalaman
naman yun yung general na talagang gusto ang sukat niya. Naluloko ka ba? Sige pa. Ano? Sige, kapit niya. Hindi pa nalalaman ni nagmamadali ko lang ilaw yung parola. Hala, sige. Ako pumutok. Umaandar ko. Yan. Maganda ang andar ngayon. Meron na liwanag ang ating alitap-tap. Alitap-tap? Oo nga, pero wala tayong alitap-tap. Ito, sarap-tado. Ang sinasabi kong alitap-tap ay yung liwanag sa ating parola. At yan ang sisigyan ng liwanag sa pilit ng ating gabi. Tayo, tumugtog kayo ng piano at kakanta kami ni Estrella. O sige, siya. Kay Estrella, tulungan mo ako. Tugtugin ko, bagay na bagay siya. Maraming pangako, pati ng langit, kahalong sa pagsuyo. Yan kaya ang tunay, o bawang hero, baka palito lamang ang ibibigay ninyo. Ay, nenek, anong palagang nasapit natin? Ay, walang kapukasan, ay, di naman lunasan. Ay, nenek, sumanga na lang tayo sa hanggang lagnat sa pisil at malagas sa ngipin. Ano Eulalia? Di masasaya sila, no, ha? Oo. Sapat wala naman siya makita ibang uri ng kasayahan kundi iyak. At kaya hindi naman ang kabanala. Sapagkat iniutos sa Kristiyano na huwag daw kalilimutan ng 10 utos ng Diyos. Siyang, ano ba sa utos ng Diyos? Una, ibigin mo ang Diyos bago ang lahat. At marami pang iba hindi ko matandaan. Dahil kasi walang simbahan din sa parolang ito eh. Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero Siyang, magsaya na muna tayo. ¿Por qué no? Porque si Alimulalia, sabes que matagal na ako hindi kakanta ng Tiempo de Balitaw. Siempre que me vida, siempre de mi vida, que me siempre gusto ko makakanta ng Balitaw. Sige Lilian, ipagpatuloy niyo. Sige, pagpatuloy natin ang kasayahan. Sige, ha? Ang mga babae, gaya din mga ako, sila daw tunay, marunong pang magsuot. Yan kaya ang tunay, o pawang biro, baka mo at kani ay sulit pa ninyo. Ayun na ang palat ang nasabit natin, at walang kabutangan, di malunasan. Ayun na kumana lang tayo sa hangin, hanggang na nasabitin at malakas ang isin. Ayun na! Sino kaya yan? Kumakatog sa ganitong oras ng gabi. Bagyo pa naman. Emo, buksan mo ang pinto. Ha? Buksan mo ang pinto. Buksan? Pinto? Sino? Ako? Sinabi ko sa'yo yung buksan mo ang pinto eh.
madala. Emong, ihanda ang bangka at ang patpat na ito ay alisin sa pulong ito ngayon ding gabi. Ngunit Recto, malakas ang bagyo. Umabagyo man o hindi, kinakailangan ng taong yan ay alisin sa pulong ito ngayon din. Ngunit hindi maaaring palisin ng taon yan. Dapat malakas ang bagyong ganito. Sapagkat hanggang ngayon hindi pa pinagbabalikan ng malay. Yan ay parang pagpatay sa kapwa. Tatang, ang tao sa mukhang mabuti naman. At sila nagdanas ng hirap. Gamitin natin ngayon, Tatang, ang isa sa mga utos ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako mag-aalaga sa kanya, Tatang, ha? Kaawaan mo na naman siya. Bueno, ikaw ang masusunod. Subalit sa oras na siya'y gumaling, kinakailangan umalis siya agad. Salamat, Tatang. Marami po salamat sa inyong kabutihang loob sa akin. Ako kaya hindi nakabala sa inyo? Wala kang dapat alalahanin. Gumaling ka lang. At pag magaling ka na, ay kwentuhan mo ako tungkol sa debut. Wala na kayong dapat pag-usapan na naman. Tila malakas ka na binata upang maglayak. Ngunit bago pa umalis ay nais kitang kausapin. Lilian, pasok sa loob. Ngunit, Tatang. Pasok sa loob. O ikaw, sino ka ba napatpat dito sa gabing napakalakas pa naman ng bagyo? Ako po ay si Juaning Marcelino. Marcelino? Opo. Ako po ay radio operator sa vapor. Dahil po sa lakas ng bagyo kagabi, ang vapor po namin napangga sa isang malaking bato. Kaya po kami magkakasama ay nagkahiwa-hiwalay. Hindi ko po malaman kung saan sila naroon ngayon. Ngayon, dahil sa lakas na po ng alon, napadpad po ako rito. At tangay po ako ng agos. Kaya ngayon pong paggising ko rito, hindi ko malaman kung ano lugar na ito. Kayo na lang pong aking nakita at ang inyong pamilya. Nais ko po sanang magpasalamat sa inyo dahil sa kabutihang loob na pinakita niyo sa akin. Dahil sa ang buhay ko po Tama na! Ano ka mo ang pangalan ng vapor? At saka saan kayo patungo? Sa Kwan po. Galing po kami sa Cebu at papunta po kami ng Mindoro. Ang pangalan po ng vapor ay Petrillo. Talaga pong hindi ko malaman kung paano kong pasasalamat. Huwag mo na ikita ang pasasalamat. Petrillo. Ngayon ko lamang narinig ang barkong pangalang Petrillo. At nakikilala ko ang mga barko na nagyayawag dito sa islang ito. Bago pong vapor yun. Kataka-taka. Pero maradyo ang barkong sinasakya mo? Meron po. Ako nga po radio operator. Aba, may radio pala kayo. Kung sira po itulot ninyong gawin ko. Ito na. May radyo nga kami. Ngunit mabuti pa nga huwag mong pakialaman. Ikaw ay malakas na at maaari ka na makapaglakbay sa oras na mayayos ang iyong sasakyan.
magagawa natin, yun ang gusto ng tatang mo. Di magtiis tayo. Matagal na ba tayo sa islang to? Oo. May 11 taon na nakakaraan nung tayo dalhin dito ng tatang mo. 8 taon pa lamang ang gulang mo noon. Eh bakit ayaw ng tatang sa syudad? Gusto ko makakita ng maraming tao. Na mga pok at iba't ibang tanawin. Mahabang salaysay yan. Ako man ay nalulungkot. Nangungulila at nananabik sa mga bagay na nais makita ng aking mga paningin. Tulad ng mga teatro, mga tao, mga bahay, mga restaurant na hindi ko makita sa paligid na ito. Mga teatro at restaurant? Oo. Mga sine, mga dula na nagpapalabas na nagaganda ang mga pelikula. At mga restaurant na nag-aahin ng masasarap na pagkain. At mga simbahan na maaari mong panalanginan ng nag-iisa tahimik. Sa mga kolehiyong nagtuturo ng pawang kabanalan. Lilian, bakit hindi mo nga pala tanongin si Waning? Baka siya hindi Kristiyano. Siya nga pala. Itatanong ko tuloy kay Waning ang kagandahan ng malaking syudad. Gusto ko rin malaman ang tungkol sa teatro, sa restaurant, at simbahang sinasabi ninyo. Kalaguhan! Lilian, ang lahat ng narinig mo ay walang kapuluhan. Mga bagay na magdudulot lamang sa iyo ng mga luha at himutok lamang. Sa islang ito, ay nasa isang mistulang langit ka. At yan ay nalalaman din ng iyong tiya. At dayuhan na si Juan Marcelino ay kinakailangan palayasin ngayon din. Ebo! 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 Anong ginagawa mo? Kumukuha po ako na langis para sa generator. Bakit po ba? Manspekto. Ngayon din, ay handa mo ang bangka. Ngayon din po? Oh, naririnig mo? Opo. Paspat na si Juan Marcelino kinakailangan palayasin ngayon din. Ala sige, dalhin mo ang paghahanda. Madali po ihanda ang sasakyan. Ngunit napakalit po ng bangka eh. Tata, hindi muna! Malamang madali siya makarating sa kanyang destinasyon. Sa kanyang kamatayan. Pati ako. Tata, hindi muna! Anong hintay mo na? Sinalis ko ang taong niya sapagkat nalalaman kung siya makagugulo ng inyong mga isipan. Utang na loob, Tatang. Huwag mong isubo ang kanyang buhay sa bangkang yan. Hintayin na natin ang tagahatid ng kargamento ni Kapitan Rolando. Mga 1 linggo pa bago dumating iyon. Tama-tama naman, Tatang. Siguro magaling niya siya pagdating nun. At saka, samantalang narito siya, makakatulong mo siya sa parola. Bueno, susundin kita subalit ipangako mo sa akin na hindi ka makikipag-usap sa lalaking iyon tungkol sa daigdig sa labas, ha? Ipinangangako ko, Tatang. Kay buti mo. Kaya buti nyo. Hey! Oh. Lilian, pumayag ba naman siyang wag munang umalis si Waning? Opo, Tiyang. Tiyang, bakit ba nagagalit ang Tatang pag binabanggit ang Maynila? May nangyari sa kanya sa magulong syudad. At hindi niya ibig mangyari sa inyong mga anak niya.
ay ibig, ang puso'y magdiriwang. Kung ikaw ay ibig, ligaya'y makakamtan. Alalahanin giliw, matamis ang magmahal. Iwaksi sa damdamin, alinlangan ang magtuyo. Kung ibig ka na, umibig ka sa akin lamang. Sa akin lamang. Hanggang sa Ay, ganda pala. Anong ganda? Ikaw na, Lilian, ang unang magsalita. Siya ang kapitan ng bapor na naghahatid dito ng kargamento 2 beses ang buwan. Limutin na natin siya. Meron kang ibig sabihin kanina. Ano yun, Juaning? Ang ibig ko sabihin sa iyo, simula nang ikaw ay aking makilala ay buhay na aking nakikita, hindi nakamatay. Ewan ko nga ba? Ang tanging nalalaman ko eh. Ano ba, Estrella? Hindi ko ba nakikita ang kapatid mo nung araw? Ba't ka nanunulak? Hoy! Ikaw dyan nanunulak! Ugok! Stupido! Ba! Insulto yan, ha? Huwag mo lang huwag na tayo mag-usap. Susumbong kita sa tatang, makikita mo. Estrella, utang na loob. Huwag ka magtumukin ng pekto. Estrella, have mercy on my katawan. Hoy, ano ba't kayo gulo ninyo? Wala ho eh. Tumitingin lang ho naman kami sa dagat ni Estrella ho. Kaya pala nagkandahulog ka. Hindi ho, we are only look. Look? The beautiful sea. Uy, piya ka ha. Meron pala kayong lihim na dalawa. Susumbong kayo. Naku, Estrella, wag. Ako rin magsusumbong. Ah, magsusumbong ka, ha? Oo. Sige, magsumbong at nang ihulog kita sa dagat. Hindi ho. Nagbibiro lang, hindi naman ako magsusumbong eh. Sabi sa Sergio, soy un de la venta consultador. Pekto? Pekto. Makinig ka sana sa akin, Pekto. Isang linggo nang iginigit mo sa akin ang mga bagay na yan. Ngunit yan at yan din ay sinasagot ko sa iyo. Ang mabuti kaya ibahin na natin ang ating usapan. Ngunit yun din ang isasagot ko sa iyo. Hindi mo nalalaman malapit nang dumating ang bapor na sinalalagyan ng mga kagamitan natin at kasama si Kapitan Rolando. Dapat mo kong unawain. Hindi mo nalalaman ang dahilan kung bakit ayokong palisin dito si Juaning. Makinig ka sana sa akin, Pekto. Nakikinig ako. Sa palagay mo ba ay walang halaga sa akin ang kaligayahan ng aking anak? Si Kapitan Rolando ay kilala natin. Ngunit itong si Juaning ay hindi. Mabuting tao naman. Dapat mong malaman ang aking kapatid ay mabuting tao rin. Subalit ano ang ginawa niya sa akin sa kabila ng aking kabutihan sa kanya? Nalalaman ko kung gaano kahapi ang sugat na nag-aantas sa iyong puso. Ngunit yan ay matagal na nangyari at tanging panahon lamang makakalunas. Hindi malulunasan ang panahon ng sugat ng aking puso. Ngunit, bakit pati ikaw ay merong malasakit sa daigdig sa labas? Hindi ba't ikaw ay nasugatan din? Hindi ba't ikaw ay naghintay sa iyong Roberto hanggang sa mapanghal sa simbahan? Ha? Hindi ba't ikaw naghintay sa lalaking yun samantalang siya nasa piling ng ibang babae? Yan ba ang sinasabi mong daigdig na nais mong balikan ngayon? Nais ko ang buhay ng dagat pagkat yan ang aking hangat. Kami mga marino ay kanyang ligaya ay nalalata. Ngunit ang babae ang siyang hinahanap, ibigin ng biro muling maglaya.
dumating ang aking minamahal at ang ibang kasintahan. At pagkatapos iwanan ko sila at mapaibang bayan. At pagkatapos iwanan ko sila at mapaibang bayan. Alam mga marinos, tapos na yung station. Sa trabaho naman ngayon. Yes, sir. Kapitan, sa tuwing maririnig kong inaawit mo yan nagiging lubos ang aking kaligayahan. Bakit, Jose? Paano, Kapitan? Sa tuwing aawitin mo yan nalalaman kong tiyak ang ligaya mo. Alam mo naman kung bakit ako maligaya, Jose. Tuwing dadalaw tayo sa parola lalong gumaganda si Lilian. Para siyang bukong bago pa lamang namumukadkad. At ako ang bubuyog na sisimsim ng kanyang bango. Subalit, Kapitan, batang-bata si Lilian. Jose, talagang kulang ka pa sa eksperyensya. Hindi mo ba nalalaman na mayroong mga babae nag-asawa sa gulang ng 15 lamang? Si Lilian ay 18. Katamtaman. At ako lamang ang lalaking nakikita niya bukod sa kanyang ama. Isip-isipin mo yan, Jose. Isip-isipin mo lamang yan. Tila malapit na tayo sa parola, Kapitan. Jose, pag-ingatan mo, Timon. 7 araw na akong nasa langit. Lilian, 1 linggo. Hindi ko malaman kung paano kung makaalis dito. Di, huwag kang umalis. Hindi, Mare. Kinakailangan ko yung umalis sapagkat meron akong dapat harapin isang bagay na mahalaga. Kahit na anong mangyari. Kuning, huwag ka sana magsalita ng ganyan. Tandaan mo lamang. Nainibig kita ng isang pag-ibig na walang katulad. Huwag mo sana lilimutin. At saka... Ano yun, Kuning? Hintayin mo ko kahit na anong mangyari. Maghihintay ko. Pekto! Pekto! Hanggang sa muli, Lilian. Hindi pa naman ito paalam. Kuning, hanggang sa muli. Magbabait ka rin! Hola, perfecto. Kapitan Rolando. Aling Eulalia. Tama-tama ka sa oras kung dumating, ha? Talagang lagi akong tama sa oras kung dumating. Kahit na bagyo hindi makapipigil sa aking pagparito. Makita lamang kayo. Sino kasama ni Lilian? Ayun si Kapitan Rolando. Yun ba? Oo. Sila mga namumukhaan ko ang taong yan. Mag-iingat ka sa kanya. Sapagkat siya nakikilala ko at bagamat ako hindi niya nakikilala. Hoy, umala! Kapitan! Magandang umaga po. Australia? Saan kayo galing na dalawa? Naglinis po. Karaniwan bang tulungan ng isang magandang dalaga ang isang malakas na lalaking katulad mo sa paglinis? Aba, Kapitan Rolando, bago po siya rito, kaya itinuturo ko sa kanya ang dapat niyang gawin. Talagang ibapalita ko sa inyo, Kapitan Rolando, na si Ginoong Juaning Marcelino ay isama na ninyo sa pagbabalik ninyo sa Maynila. At tungkol sa kanyang pasahe, siya nang bahala magtrabaho sa inyo sa barko, ano ha? Hindi maaaring umalis si Juaning dito. Kailangan ko siya. Ngunit Eulalia, ang pangako mo. Yan ay nung araw. Ngunit nagbago na isip ko. Eulalia, sandali lamang. Hindi mo nalalaman na mangyayari. Mag-usap lamang tayo sandali. Sandali lamang, Kapitan. Kayo na munang bahala dyan. Kakausapin ko si Eulalia. Jose, ibaba mo mga kargamento. Pag-ingatan mong mga babasagin. Ako ang bahala, Kapitan. At ikaw, mag-impisa ka na magtrabaho. Hanggang mamaya, Lilian, ha? Madali!
Naguguluhan ngayon ang mga bata tungkol sa buhay sa lungsod. Hector, sa akala mo kaya ititira ni Rolando si Lilian sa syudad sakaling silang dalawa yung maging magkapalag? Papapangakuin ko siya. Sa kabilang dakoy, wala namang magandang kapalaran ng aking anak kay Juaning. Kumpiyado ako sa taong yan. Wala akong tiwala sa kanya. Yung papa rito lagi nakasampay kay Lilian. Tingnan mo yung itsura. Madali ka, tingnan mo, Hector. Lilian, huwag ka namang masungit. Para naman tayong hindi magkaibigan. Tila mabuti-buti nga si Juaning sa dalawa. Talaga. Kaya nga nagkakagustuhan din lamang sila. Kaya ano kung lumaginit si Juaning? Sa ganoon, matutupatan yung hangarin na wag nang umalis sa pork na ito. Ano malay mo kung si Rolando mapangasawa kung saan pa niya dalhin si Lilian? Siya nga. Payag ako. Papayag ako kailan pa matipangako sa akin ni Juaning na hindi niya ilalayo si Lilian dito. Oh, yaring maganda. Abat, kasunod mo rin pala ang kunehong yan, ha? Ayan. Sino pa rin ako? Hindi na kay Marino. O, ano, kung Marino kami, ano? Wala ko. Nagbiling lang ako sa akin ng lelong ko eh. Respetuhin ko daw ang mga pulis, mga inspektor, konduktor, at saka trambya, pati yung mga Marino. Pasikat, ha? Ala, sige, subukin mo. Hindi aling maganda. Kaya hiya naman sa inyo. Yes! Baka mamaya niya, susumukot ako sa'yo ng Kapitan Rolando. Dali-dali, inupahan ko. Sige, dali-dali na nga niya, dali-dali. Tayo na, Australia. Kuneho. Alaga ni Tarzan. Mabuti na ang maaga. At lalong mabuti ang maganda. Ikaw naman, wala kang kayang biruin kundi ako. Kaya kita biruin kung wala si Estrella. Ngunit, for instance, pag nakita ko siya, ipakikilala ko sa kanya kung sino dapat katakutan sa islang ito. At pagkakanin ko siya ng dayami. At, Lilian, Alia, en El Rancho Grande. Salamat, Emo. Tukoy daw eh. Oh, pag-ibig. Ngunit ikaw, Estrella, bakit hindi ka makatulad sa iyong kapatid? Pag ako'y biniro mo uli, pakakanin kita ng dayami at isasakay kita sa kambing. Yan ang dapat sa'yo, dayami at kambing. At... Estelien? Estelien? Tulungan mo akong baba. Ako ang tubusta. Anong dayami sinasabi mo? Hindi, ang ibig ko sabihin, the dayam is eating the goat. Ay, the eating is the eat of the dayam. Ay. Ano? Narinig kita kanina. Oh. Mungalik ka nga dito. Mungalik ka nga dito. Estelien. Juan, mukhang malalim ang iniisip. Mula nang umalis ang bapor ng Cargamento, tila nagbago ka na sa akin. Aking mahal. Bakit? Bakit ka ganyan? Meron ka bang hindi naibigan? Wala naman. Naisip ko lamang na dapat na akong malis na dulan ng bapor na yun. Upang layuan ako at limutin? Marahil ay yan nga ang nais kong mangyari. Kung totoo man ay sa anong dahilan? Sapagkat meron kong dapat haraping malaking bagay. Isang bagay na kasing halaga ng buhay. Bakit hindi mo pinagtapat sa akin? Dito nagsisimula at dito din magwawakas ang buhay na yan. Ano't nagbabala ka pang umalis? Pag hindi ko narap ang bagay na sinasabi ko, ay hindi ako mapapanatag. At pag hindi ako napanatag, ay hindi tayo magiging maligaya.
Tikasin ka ha? Red, eto yun. Roy! Ngayon, sino ka big? Ako. Sino kakain ng dayami? Ako. Bena, tindig. Sige ko, bahala ah. Australia, masyado kang kumagbiro. Pag hindi natunaw yung dayami sa loob ng tiyan ko you are responsible to masakit yung tiyan. Talagang hindi mo ako mahal. Ano, may kumarating. Hoy, Lilian! Kamusta ustedes? Aba, Lilian! Ano? Bakit kaya? Alam ko ang gamot dyan. Nakarinig ka na ba ang isang sakit na kung tawagin ni Amoritis? Pulit, di ba? Tila alam ko ang mabuting manggagamot yan. Tayo na. Manggagamot? Sino? Si Tia Eulalia. Tayo. Masarap pumipig. La ra 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 la ra ra ri ra ra ra. La ra ra. Lilian? Aba, bakit? Lilian! Tia! Alam niyo, Tia. Alam niyo. Ano yun? Ikaw na nga magsabi, Emong. Bakit? Ano yun? Ganito ang nangyari. Decir de todos modos con tanto gusto, ang isa ay nagtampo sa isa. De modo entonces, ang dalawa ay nagkatampuhan. Ang ibig kong sabihin, kung ang dalawang tao meron pa hong kakanin, los mandamientos de arrestos. Anong kakanin sinasabi mo? Una nga magsasabi siya. Nagtampuhan sila Waning at Lilian. Kaya kayo nakaalam kung paano ang mabuting gawin para magkasundo sila. Para magiging ganito sila. Meron ko naisipang mabuting paraan. Paano? Pagpunta tayo sa kabilang ibayo. Sa may bukal? Oo. Magdaos tayo ng picnic. Kapag nakita yung dalawang yan, pihong-pihong magkakasundo uli. Mari ho ba tayo maglangoyan doon? Oo. Oh boy. Ang musiko lumangoy. Ang musiko sa Australian stroke. Ganito ho yun 1, 2, 1, 2, 3. Ganito ang kampay Australiano. 1, 2, 3. Pagkita niyo ako, nalulunod ako. Nagbibiro lang mga anak ko Pagkita niyo ako. Bago niyang kinaulugan mo? Tumayo ka riyan! Ako, mababaw pala. Akala ko katapos ako na ito Kaso yan magkasayset. Lungam ako. Nagbibiro lang makakakasuya pa. Mamaya mo, tulak kita rin Waning, bakit? Paano ka? Wala pong anuman. Tinatamad lamang ako. Oy, Lilian! Bakit ka bumubuko dito? Halika, paturo ka kay Waning ng paglangoy. Salamat, Yang. Doon ako sa dagat maliligo. Mamaya na ako babalik. Sila nakabisa yata kasing paraan, ha, Pekto? Siya nga. Maligaya sila ngayon. Conforme naman ang binatang yan lumagi rito. Marahil, sino makapagsasabi na balang araw ay magkaroon ng isang hangin dito? Siya nga aliw sa parolang ito sa aking katandaan. Ganun pala, Pekto Bakit hindi pa natin pasundo si Padre Bianong? O kung dili kaya, pakiuso mo kay Kapitan Rolando na ipagsama na niya pag-uwi dito. What? Nakalimutan mo na ba na si Kapitan Rolando may pag-ibig din kay Lilian? Siya nga pala. Ano mabuti natin gawin? Kaya mo't akong bahala dyan. At ako na ang tatawag kay Padre Biano. Malamang na hindi na natin patahimikin ang matandang kaibigan ito. Nasasabik na rin akong makarinig ng mga bagong tugtugin at saka mga balita. Maalala ko, saan naroon ang mga bata? Nasa labas sa buhugas ng pinggan. Lilian? Lilian? Yang, matamis ang masalas na ito, hindi katulad ng nakaraan. Pintas-pintas peto bago nauubos din. Paano? Gusto yung kumain ng ibang prutas ay wala.
Di kahit ano, pagtsatsagaan ko na. Saan ba si... Suwaning, andun sa labas. Maraming ginagawa. Darating na yun. Ayan na oh. Ma'am Pekto, wala lang pong differential generator ah. Madumi lang po yung isang buya. Maupo ka. Ayan, si Waning. Los dos. Halika, Emong, maraming kong dito. Meron ba naman sapat na langis at gato? Meron po, tinignan po namin niya mo bago kami umalis. Waning, kumain ka ng mansanas. Salamat. Matamis yan. Waning, samahan mo nga si Emong isang araw ng linggong umakyat sa parola at nang malinis yung salamin, ano ha? Matagal ko nang hindi nalilinis yun eh. At tila yata kinakailangan malinis yun bago dumating ang bagyo. Hoy, nakikinig ka ba? Aba, opo. Ano po yun? Hindi na bale. Ako man eh, nangangarap din ng gising eh. At totoo yung lahat ng yan ay makapaghihintay. Pues ang mabuti, ako'y magpahinga na. Wala niya. Ano? Hindi ka pa ba inaantok? Ano ka mo? Masana? Oo, napakatamis. Hindi pa ako inaantok. Inaantok ka na. Tara matulog. Siya nga pala. Inaantok na nga pala ako. Siya nga pala. Okay, kayo na ba? Sitigil na kayo. Matulog na kayo. Kami po ba? Hindi po ako kami naantok eh. Relia, Emong, matulog na kayo. Inaantok na kayo nga. Oo, kung kayo magkalala, sanay ko kami sa puyat eh. Kanina tanghali natulog ako 3 oras. Mahimbing. Ayan o. Sam-sam! Boom! Hindi pa po kami inaantok yan. Siya nga pala, inaantok na po kami. Hindi ka pa naantok. Inaantok ka na, Emong. Hindi pa ako naantok. Aray. O sige, naantok na. Good night. Good night. Matagal ko nang ninanais na tayong dalawa yung magkasarili na. Subalit, hintay na lamang ang natin dito eh. Hindi ko malaman ang aking sasabihin. Ano man ang iyong sasabihin mo, ay wala ka rin sa akin. At lalong pinakamahalaga sa akin, ay kung ikaw ay aking kapatid. Kiliw ko, ang mga sandaling katulad nito ay siyang nagbibigay ng kapas na kintindig. Napakasakali mo, ang nanalo ay tayong magkalayo. Magkalayo? Bakit? May balak ka bang lumayo? Hindi, ko. Hindi ko niisip na liwanag ka sa paayos mo ito. Sapagkat mahal na rin iniisip ko ang pagpatiwakal. Ngunit, kung sakali lamang, kung kailangan na tayo magkalayo. Marami na nangungulila ka naman sa masaya na sambulan mo. At pati yung magagandang dalag. Kahit iniisip mo, di sana nagsisin. Pumusta na sabihin na din. Sapagkat ang lahat sa daigdig na ito'y walang kabuluhan sa akin kung hindi ikaw lamang. Kahit na sana ko naroon, ano man ang aking ginagawa ay tanging ikaw lamang ang nakaukit sa aking puso. At isa pa eh, Alin yun, Manny? mahal kita, Lina. Mahal kita.
Bakit ba, Waning? Napakalungkot mo. Para kang namulto. Nakagal ba kayo ni Lilian? Binigyan ko kita pa naman ng chance kagabi. Wala bang nangyari? Alin, kung sa akin nangyari yon, pihong planchado, diretso siya. Bakit hindi ba ang trabaho intindihin mo? Intindihin, ha? Hindi ba nga inintindi ko ito trabaho? Magagalit, Emong. Talagang meron lamang akong naalala isang bagay na gumugulo sa aking isip. Yan na nga ba sinasabi ko, Waning? Kahit na ako nakikita mong ganito, hindi naman ako lubos sa inutil. Talagang kulang palad lang sa buhay na ito. Sapagkat sabay na walang aking ina't kapatid nang magkaroon ng gulo sa aming bayan. Kanya ako din na dito ng apekto eh. Alam mo, Ning, dito mainam limutin ang kalupitan ng daigdig. Kung gayon, maunawaan mo rin ako. Magtiwala ka sa akin. Emong, kinakailangan ako yumalis. Ha? Alis ka? Bakit? Hindi ko masasabi sa iyong dahilan, Emong. Kailangan ako yumalis sa lalong madaling panahon. Sapagkat mayroon pa akong dapat gawin na hindi ko pa natatapos. Subalit sa sandaling magawa ko na yon, ako'y papalik kay Lilian upang hindi na kami magkahiwalay magpakailanpaman. Subalit samantalang ako'y wala, ay tibahin mo sana ang kanyang paniniwala sa akin. Tsakin mo sa kanya na ako'y papalik. Mari ba? Eh paano ang para mo pagalit? Huwag kang mag-aalala. Akong bahalang gumawa ng parang pagdating ng vapor. Jose, alam mo na ang gagawin mo, di ba? Areglado, Chief. Mabahala. Huwag ka sana magkakamali. Sapagkat pag nakataon na eh, Chief, sinabi ko na sa'yo, akong bahala. Huwag mong mag-alaala niyan. walang sino man lalaki makagaw sa atin sa babae. Napakatagal na masyado ng aking pinag-itay. Si Lilian ay para sa akin. Para sa akin lamang. Ako, Kapitan Rolando. Akong bahala, Chief. Sina. Hola! Aba, tila hindi pa umalis ang inyong bisitang napatpad dito. Oo nga eh. Marami pa siyang gawain kaya hindi ko na muna pinalis. Meron akong mga ilang tagubiling galing sa opisina na kinakailangan malaman ninyong lahat. Pati ikaw, Ginong Waning. Mabuti pa sumama ka. Masipag ka rin lamang at mapakinggan mo tuloy ang mga bagong tuntunin sa mga parola. Kapitan, tila higit na kailangan ako sa paghahagot ng kargamento. Yayaman kayo hindi naman maring magbuhat. Ay naman, Pekto. Nang matapos na ito. Nahirapan ka ba? Hindi naman. Ay, salamat dumating na aking mga pinggan. Emang! Treda, balik na kayo sa parola, madali! Bakit? Wala ka naman. Sige, bumalik ka sa parola, pagkahanapin ka pa.
Kailangan ng araw-araw ng pagsusuri. Gaya ng sinasabi ng patakaran. Paglilinis ng mga reflektor at ng mga ilaw ng pantawag ng pansit. Madalas ko nang gawin yan. Hoy, listo kayo at marapit na tayong tumulak, ha? Ay, sir. Aba, Jose, hindi mo ba nakikita si Juaning? Hindi Lilian. Mayroon sana akong ibig ipakita sa yung mga regalong nandun sa barko. Pihong magugustuhan mo sapagkat maaari ibigay mo kay Juaning. Siya nga? Oo. Napakabuti mo, Jose. Ngunit, nakakaya si Juaning. Naibaba naman ninyong lahat ng kagamento sa barko? Oo. Huwag mong alalahanin si Juaning. Nandyan lang sa tabi-tabi yun. At saka, ibig ko sana'y sumama ka sa akin at na maipakita ko sa'yo sinasad ko. Hindi ka na. Nahan ba yun? Nandyan lang sa barko. Halika. Kung sa bagay, alam kong kay ni Juaning meron pa akong isang bagay na ibibigay sa'yo. Magugustuhan mo. Halika. Halika. Ang gaganda nito, Jose. Ano kaya ang may gaganti ko sa'yo? Walang ano man yan. Yan talagang para sa'yo Baka kailangan mo ito. Hindi. Piliin mo na yung magugustuhan mo riyan at talagang yan nilalaan ko para sa'yo maiwan muna kita sandali at babalik din ako. Ikaw ang bahala. Ano ba, Jose? Magaling. Ngayon, dali-dali mo ating pagtulak. Reglado, Chip. Reglado. At saka huwag mo sana ako mabalahin. Reglado. Have a good time. Dahil lang, Jose. Nakapili na ako. Akala ko ikaw si Jose. Hindi ko alam na kamarautin mo pala ito. Alam mo, binigyan ako ni Jose ng panligalang kami si Dentro para sa isang kaibigan. Ako ang nagbutos kay Jose niya. At galing sa hindi mo mapapalitan ng anuman. Umaandar yata ang barko. Alam ko yan. Sapagkat inyutos ko. Rolando, talaga ba dinadaya mo ko? Talaga. Ibig kong ipakilala sa'yo na ako ay hindi mo maring biru-biruin. Ako, si Kapitan Rolando. At pagkatapos ay magbalik ka na sa iyong kaibigan at daladala ang aking kami sa dentro.
Huling! 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 Kapitan Rolando, binibigyan kita ng 1 minuto pang balik mo ang vapor. 1 minuto lamang. Huling! Bakit? Anong nangyari sa inyo? Akala po ng kaibigan natin si Kapitan Rolando ay makukuha niya lahat ng kanyang naibigan. Pati na si Lilian. Subalit nagkakamali siya. Salamat na lamang Huling at nandurong ka. Walang yan! Kalangapan! Maalala ko, Huling. Bakit ka nandurong sa bapor? Bakit pa naman gusto mo pang umalis sa islang ito? Hindi po siya gusto kong umalis, Ma'am Pector. Alam ko naman ninyo na narito lamang aking kaligayahan. Subalit, nalalaman ko na. Meron kang gustong lutasin na suliranin sa daigdig, hindi ba? Meron na rin 10 taon na ngayon na nakalilipas nang ako'y magkubli sa islang ito. Dahilan din sa suliranin ko sa daigdig. Ngayon ay mahalaga sa akin ang katahimikan at malayo na ako sa bulong sa daigdig. Bakit hindi ka pumari sa akin? Ala, sige. Hanapin mo ang kaligayahan na kailangan sa iyo rito. Hanapin mo siya at naghihintay ko sa iyong pagdating. salamat po, Ma'am Pector. Wala po kayo katulad. Sisikapin kong paniligayan sa Lilian magpakailanman. At ako naman ay aalis upang hanapin ko si Padre Jano. Waning ang panggap niyang pangalan. Yun nga, Waning Marcelino. Waning Marcelino? Wala kaming Waning Marcelino. Meron kaming Juan Moreno. Marahil yan ay isa sa mga ipinalalagay na nalunod na lumubog ang barko ng mga presyo nung nagdaang bagyo. Ang mabuti, tingnan ninyo ito. Ito nga siya. Di ako maaari magkamali. Yun nga, Kapitan. Siya si Juan Marcelino, alias Juan Moreno. Tama. Ganito. Natakbuhan na ang pinagtatakbuhan ng preso nating na pinanalagay na nalunod. Ang mabuti, ganda sa sakilan sa motor. At sandatahan ng mga bata. Opo. Taginit naman dito? Abang tanghali na pala, alas 10 na. Siya nga. Akin ang basket at dadalhin ko sa kusina. Ipaghahanda tuloy kita ng mainom. Mabuti. At ang magawa ko tuloy ang radyo. Lararari. Larara, larirarorararan. Larorararan. Larara. Napabilin ito Larirararan. Lararararan. Larirarari. Umaandar na ba ang radyo? Wala naman depression ito Tubo lamang. Mabuti pumayag ang tatang na kumpunin mo ang radyo. Makakarinig tayo ng magagandang tugsugin. Mga kaibigan, hanggang sa muli, ito ang palatuntunan ng MBN, ang lumilikha ng mga namumuko sa pelikula sa Pilipinas. Sandali naming aabalahin ang inyong pagkinig. Mahalagang balita. Si Juan Moreno, alias Waning Marcelino, ang tatak na pinangguna noong araw ay napabalitang kasama sa mga nasawi nang lumubog ang barkong kinalulunan ng patungong San Ramon ay hindi pa natatakip pagpahanggang ngayon. Ipinalalagay ng may kapangyarihan at sinagtatapos sa isang pulong hindi kalayuan sa... Narinig mo ba?
Kaya nilatapos ng ating pagbabalat kayo at matatapos na ang ating kaligayahan. Walang kabuluhan sa akin na ikaw isang takas na bilanggo. Maging sino ka man ay iibigin pa rin kita. Kayagan ang pagdating ng barkong yan, ah. Siya nga. Bakit kaya? Tingnan ninyo, kaya namin sakay. Tayo na. Sige! Mga lagad ng batas. Marahil ako na ang huhulihin nila. Nagtagumpay din si Kapitan Rolando sa kanyang paghihiganti. Kung gayon ay tumakas ka na. Pinanais kong gawin yan, subalit hindi maaari. Kaya, bago dumating ang sandali ng ating paghihiwalay, kinakailangan sila siya ang lahat upang mapatid mo ang katotohanan. Ano ba, Kapitan? Perfecto. Ayo'y dapat mong ikagalak ang ating pagbabalik. Itulot mong ibalita ko sa iyo na ikaw ay nagtatago ng isang kriminal, isang mamamatay tao, isang takas na bilanggo. Kalukuhan. Puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi mo. Pasinungalingan mo ngayon ang sinabi ko. Sige, pasinungalingan mo. Kung maaari lamang. Totoo po sinabi niya na si Juan Moreno ay isang takas na bilanggo. Juan Moreno? Wala kaming Juan Moreno rito. Meron kami rito Marcelino. Yung Juaning Marcelino. Yan ay isang alias lamang niya. Ayan, hinihingi ko sa inyo na mapayapa ninyo isuko siya sa amin. Yan ang buong katotohanan. Kung gayon ay tumakas ka na. Hindi maaari, Lilian. Kinakailangan ay paghihirapan ko sila. Wala akong dapat ikatakot sa kanila, sapagkat ako'y walang kasalanan. At ang isang taong walang kasalanan ay hindi pinababayaan ng Diyos kailanman. Eh kung ikulong ka nila sa bilangguan, paano ka makapagtatanggol? May pagkakataon pa ngayon. Dali ka, Juaning. Hindi ako tatakas, Lilian. Ngunit, ibig mo ba mahuli ka nila? Tumakas ka na habang may panahon pa. Ilog ko, alang-alang sa akin, umalis ka na. Ibig mo ba tayo magkahiwalay? Madali ka na. Juan Moreno, buksan ang pintuan pagkat hindi ka maaari makatakas. Juaning, umalis ka na. Alang-alang sa ating kinabukasan. Umalis ka na. Juaning! Buksan ang pinto! Ayan! Ayan ang kriminal! Ayan si Juan Moreno! Alias Juan Marcelino! Hindi nagkakamali, Kapitan. Juan Moreno, sa ngalan ng batas, sumama ka sa amin. Sasama ako. Lili, pagkasarado mo ka. Wala kang dapat iluha. Alam mo naman ang katotohanan. At ang isa pa ay nananalig akong sarap kasi magtatagumpay din ang katotohanan. Hindi mo. Juaning, hihintayin kita. Tekto, inaakala kong panahon na ngayon upang kami ng mga bata ay manirahan sa syudad. Saka hindi na bagay sila lumagi pa rito. Aba, kung gayon ay tayo ng lahat. Bakit ang dali-dali ng pagbabago ng kaisipan mo? Ibig mo sabihin sasama ka? Bakit? Lalia, naisip-isip kong hindi lahat ng hangarin ng isang tao ay nasusunod. Tunay ang kasabihang tao ang nagbabalak, ngunit ang Diyos ang nagsasagawa. Kaya't kung hindi loobin ng Panginoon Diyos ay walang matutupad. Hindi ba't ninais kung manatili na lamang tayo rito sa isla? Ngunit dumating si Juaning upang marahil ay maging kapalaran ni Lilian. At siya rin ang nakapagpabago ng aking mga balak. Kaya't
Hayo natin iwanan na lamang natin dito si Emo. Aba, hindi mo maaari yan. Nakakatakot si dito eh. Ate mo sa ismo'y piligroso. 6 minuto. Good morning. Mr. Barrera, narinig ko sa radyo na natagpuan ang hinahanap natin Juan Moreno. Ano? Natagpo si Juan eh? Hindi ba tang balita ay nalunod daw na kasama na ibang bilanggo? Nabuhay po siya, nakaligtas, ayon sa sinabi na isang Kapitan Rolando na siyang nagsumbong sa tagapangasiwa ng San Ramon Penal Colony. Ihanda mo lahat ng datas ng asunto niyo. Handa na ho ang lahat, sa testigo na lamang kailangan. Akong bahala sa testigong yun. Bagamat hindi niya alam na siya ang testigong kailangan ko. Morning. Tone. Kamusta? Salamat at sumuko ka. Nakatuklas na ako ng bagong katibayan. Siya? Kaya inyutos na ang hukuman ng panibagong paglilitis. Kumanda ka, Waning. Ang panibagong paglilitis ay itinakda 2 linggo mula ngayon. Salamat, Tony. Salamat. Talagang bilib ako sa'yo. Dahilan sa mga mahalagang katibayan pa na nataklasan ng mga tauhan ng NBI at sa pagsisikap ng Abogado Barrera, ang muling paglilitis na ito ay inyutos ng husgado. Ang katarungan ay kailangang mamaya. Hindi maikakaila na ang napatay masasabi nating isang malayang babae. Siya'y mapaghanap ng iba't ibang uri ng pagmamahal. Napagkilala rin at napatunayan na siya'y isang manlilinlang. Panlilinlang na pinagbabayaran ng mahal ng kanyang mga kalaguyo. Ang totoo nun ay kami nakatagpo ng isang tao. Isa sa mga naging kalaguyo ng napatay. Isang taong sinigang sa mga babae. At nang malaman ng taong ito na siya'y hindi nag-iisa sa pagtatangi ng babaeng napatay, siya'y pinagtimla ng pag-iisip at kumuha ng isang balay na hindi karapat-dapat. Tutulong ko, ginawa ko. Tinututulak ko po ang mga sinasabing bawang pagpapalagay lang. Walang bagay na sukat na pagpatay sa pagbabago at pagkakaroon ng salitaan. Nais kong ipagunita sa kagalang-galang na piskal na ako'y nagsisimula pa lamang. Ang tutol ay hindi tinatanggap. Magpatuloy kay Abogado Barrera. Ibig kong ipatalo sa hukumang ito na ang taong yan ay sinubaybayan namin at napagkilalang mabuti. At dito po sa bahaging ito, kagalang-galang na hukom, ang saligang matibay ng panibagong pagsisiyasat. Pakasuriin lamang pong mabuti ang sandatang ito. Maliwanag na ang puluhang yan ay maaaring hawakan sa isang panig lamang. Sa ibang salita, ang taong pumatay kay Rosita, ang taong sumaksak sa kanya, ay Calivete. Kaya kagalang-galang na hukom, sa inyong kapahintulutan, ako'y magpapaliwanag pa. Makikita sa sandatang ito, nakabilaan ng talim. Ngunit yan ay sa biglang tingin lamang. Sa masugid na pagsisiyasat ng tagasuri ng NBI, ay napatunayan nila magkaiba. Kagalang-galang na hukom. Ang kaibang ito'y mapapansin sa sugat na makikita sa larawan. Kaya natitiyak na ang taong pumatay kay Rosita ay Calivete. Kung nanaisin ang hukuman, ay patutunayan namin na si Juan Moreno ay hindi Calivete. Hindi dapat patunayan pa. Yan ay napatunayan. Kaya kagalang-galang na hukom. Ako naman ang magpapatunay na hindi si Juan Moreno ang pumatay kay Rosita. Ang kriminal ay Calivete. Gaya ng taong yan! Nakbi ng taong yan! Yan ang kriminal! Kriminal! Ha? Siya ang taong kung ilang buwan na namin sinusubaybayan. Siya ang pumatay kay Rosita. Waning, malaya ka na. Tony, maraming salamat. Kaya na. Dali ko lang. Ano pa yung mo? Sige na! Lilian!